Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maganda si Liane Santiago, kagaya pa rin ang pagkakaalala niya noong unang araw na pagdating nito sa bahay ampunan. Kahit na may mga sugat, galos at pasa ito, ay hindi maikakailang maganda ang mukha nito. Lampas lang ng kaunti sa balikat nito ang buhok. Maganda ang hugis ng maliit nitong ilong. Manipis ang mga labi nito. Mabibilog ang mga mata na parang sa manika. Maputi ang balat nito. Para itong babasaging kristal na kailangang pangalagaan ng mabuti. Ngayon ay magkatabi silang nakaupo sa mahabang sofa. Pisil-pisil niya ang kamay ng matalik na kaibigan. Kanina pa ito nakayuko at panay ang paghugot ng hangin. Mukha itong pagod at malungkot. Si Christian naman ay nakaupo sa pang-isahang silya, katapat ng inuupuan nila. Tahimik lang itong nakatingin sa kanilang dalawa ni Liane. Hindi niya mabasa ang tumatakbo sa utak nito. Si Mark naman ay umalis na. Liane, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nalang naglaho? Tanong niya sa kaibigan. Nag-angat naman ito ng mukha. Pinatong nito ang kabilang kamay sa ibabaw ng kamay niyang nakahawak din dito. Pasensya ka na, Liana. Kung bigla na lamang ako nawala. Ayoko lang kasing madami ka pa sa problema ko. Ano ba kasi ang naging problema mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Baka nakatulong pa ako sa'yo. Ang mga taong pinagkakautangan ng ama ko, hinahanap nila ako. Ipinambayad utang ako ng hudas kong ama. Sinusundan nila ako kahit saan ako magpunta. 2 beses na mutik na nila ako masukol at makuha. Pero nakatakas ako. Kaya nagdesisyon akong magpunta sa malayo at magtago. Wala akong ibang malalapitan at ikaw lang ang pinakamalapit sa akin. At ayoko namang madami ka pa sa magulo kong buhay. Tumitig ito sa mga mata niya. Ikaw na lang ang importanteng taong natitira sa akin kaya ayokong pati ikaw ay mapahamak. Mas pipiliin ko pang mag-isang balikatin ang lahat kaysa mahirapan ka rin katulad ko. Nagsikip ang lalamunan niya. Kumikirot din ang dibdib niya. At nahihiya siya kay Liane. Dahil mas ginusto pa nitong mag-isang mahirapan kaysa humingi ng tulong sa kanya para masiguro lang na okay siya. Samantalang siya ay piniling magpanggap bilang ito para lang makuha ang lalaking hindi naman para sa kanya at ang kaibigan niya talaga ang totoong gusto nito. Kung sinabi niya lang agad iyon kay Christian noon na hindi siya ang babaeng hinahanap nito at kung sinabi niyang bigla na lamang naglaho si Liane ay baka natulungan pa siya nitong hanapin ang kaibigan niya. Baka hindi na sana lumawig pa ang paghihirap ni Liane. Dapat nag-file siya ng missing person report sa stasyon ng pulisya nang hindi na umuwi si Liane sa tinutuluyan nila. Bakit nakampante siya na walang masamang mangyayari rito? Dahil ba paniwalang-paniwala siya na matatag na tao ang kaibigan niya? Dahil nangyari na rin iyon noon nung bigla na lamang umalis si Liane at inabot din ng ilang buwan bago ito nagpakita ulit. Hindi niya talaga naisip na may mabigat itong pinagdadaanan. At binayaran pa talaga niya ang investigador para bagalan ang paghahanap sa kaibigan niya. Paano kung dahil doon ay may nangyaring masama rito? Paano kung hindi natuklasan ni Christian ang totoo sa panunuhol niya at tumagal lalo ang paghahanap nito kay Liane? Kung umayon pala sa plano niya ang lahat, hanggang ngayon ay nagdurusa pa rin sana ang kaibigan niya. Nanginginig ang mga kalamnan niya. Makasalanan siya. Masama siyang tao. Tama lang naman pala na ni minsan ay hindi siya itinuring na asawa ni Christian. Tama lang na hindi siya nito minahal. At higit sa lahat,
ay tama lang na kinalimutan na niya ang damdamin niya para rito, na naging dahilan kung bakit minsan sa buhay niya ay pinili niyang maging sakim at mapagkunwari na lang. Tuwing bumabalik ngayon sa utak niya ang lahat ng mga pinagagagawa niya para lang makuha ang pag-ibig ni Christian, ay tila bumabaliktad ang sikmura niya. Nasusuka siya sa sarili niya. "Liana, okay ka lang ba?" Untag sa kanya ng kaibigan. Bigla ka nalang namutla. Hindi niya alam kung gaano na nito katagal niyuyugyug ang balikat niya. Matamlay niya ring dinaba ang mga labi niya. "Namumutla ba ako?" "Oo. Nag-aalala ka sa akin, ano?" "Okay na ako ngayon. Tinulungan ako ni Mark, ang investigador na nagpunta sa isla. Sabi niya sa akin hindi na raw ako guguluhin ng mga pinagkakautangan ng ama ko. Lalo na at may taong gustong tumulong sa akin at magprotekta." "Mabuti naman." Biglang napalingon naman si Liana kay Christian. "Ikaw ba ang taong sinasabi ni Mark?" Tumango naman si Christian. "Oo, ako nga." "Bakit mo ako gustong makita? Bakit mo ako gustong tulungan?" Dahil sumulyap sa kanya si Christian na hindi maintindihan ni Liana kung bakit nito ginagawa iyon. Hindi naman na nito kailangang tapunan pa siya ng tingin. "Dahil nangako ako sa lolo natoy mo." Namilog naman ang mga mata ni Liani. "Si Lolo Natoy?" Nanubig naman ang mga mata nito. "Nabalitaan ko nitong huli na nawala na ang lolo ko." Gumagaralgal ang boses nito. "Hindi ko siya natawagan man lang bago siya pumanaw. Mula nung lumayo ako kasi para magtago at sinadya ko talagang hindi siya sulatan o tawagan. Kasi natatakot ako na baka malamang ng mga naghahabol sa akin na may kamag-anak pa akong pwede nilang hututan ng pera." Tuluyan na nanlamig ang sikmura niya. "Excuse me." Natutop niya ang bibig at mabilis na tumakbo patungong banyo at nagsuka roon. Tapos ay napalupagi siya sa baldosa at niyakap ang mga tuhod. Hiyang-hiya siya sa mga ginagawa niya. Pakiramdam niya, halos wala siyang mukhang maihaharap sa kaibigan. Namatay ang lolo nito na ang akala ay nasa mabuting kalagayan ang apo nito sa piling ni Christian. Gayong ang isang huwad na katulad niya pala ang nasa puder ng lalaki. "Ang sama ko. Ang sama-sama ko." Pigil ang boses na sikmat niya sa sarili. Dapat talaga sa simula pa lang, hindi ko na ipinilit ang sarili ko kay Christian. Maling-mali talaga ako. Mabuti na lang ay buo na ang desisyon niyang ibaon na lamang sa limot ang damdamin niya para kay Christian. Bago pa man sila nagkaharap ulit ni Liani. At ipinapangako niyang hinding-hindi na ulit niya hahangarin ang isang bagay na hindi para sa kanya. Tapos na ang sa kanila ni Christian. Nagpaalam na ang puso niya rito kagabi. Alam naman niyang hindi mabubura-ura-urada ang emosyong ilang buwan niya ring inalagaan sa puso niya. Subalit kapag wala na ang pag-asam at naglaho na rin ang paghahangad, ano na lang ba ang matitira? Wala na. Wala nang matitira. Kaya ang direksyon tatahakin niya ay wala nang iba kundi ang daan na lang patungo sa tuluyang paglimot dito. Biglang may kumatok sa pintuan ng banyo. Napaigtad naman siya at napatingala sa seradora. Mabuti na lang at nailak niya iyon. "Sino yan?" tanong niya. Tumikim naman ang nasa labas ng banyo. "It's me." "Si Christian?" "Pero bakit? May kailangan ka ba sa akin?" "I'm just worried. Namumutla ka kasi kanina. Tapos ay bigla ka na lang tumakbo at nagkulong dito sa banyo. Masama ba ang pakiramdam mo?" Naipikit niya ang mga mata at napabuntong hininga. "Okay lang ako. Sumasakit ng kaunti ang tiyan ko. Pwede kitang dalhin sa hospital." "Huwag na." Tanggi agad niya rito. "Kailangan ko lang ng 10 minuto para pahupain ang sakit."
Napabuntong hininga naman siya. Okay lang talaga ako, Christian. Balikan mo na lang muna si Liani. Okay. Naisandal niya ang likod ng ulo sa pader ng banyo nang marinig niya sa wakas ang papalayong yabag ni Christian. Pinalipas nga muna niya ang 10 minuto bago siya tumayo at lumabas ng banyo. Subalit nagulat siya nang makita si Christian na nakatayo sa tabi ng pintuan. Nakasadal sa pader. Ang likod ng ulo nito ay nakahilig din sa pader at bahagyang nakataas ang mukha nito. Nakakross ang mga kamay nito sa tapat ng dibdib. Liana. Itinuwid nito ang pagtayo na magtagpo ang kanilang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Hindi niya napigilang itanong. Kunot na kunot ang noo niya. May kinuha ito sa bulsa ng suot nitong pantalon. Gamot iyon. Maliit na tableta. Inabot nito iyon sa kanya. Ano yan? Tanong naman niya. Medicine. Sabi mo masakit ang tiyan mo. Napatingin naman siya sa tableta. Hindi naman totoong masakit ang tiyan niya. Bakit ba nag-abala pa itong ikuha siya ng gamot? Hindi niya kailangan iyon. At hindi naman niya hinihingi ritong dalhan siya nito nun. Huwag na. Hindi ko naman kailangan talagang uminom ng gamot. Nabitin ang sasabihin niya nang hawakan ni Christian ang kamay niya at ipinatong nito ang tableta sa nakabukas niyang palad. Take it. Giit nito sa kanya. Napahugot naman siya sa hangin. Pero kasi, Liana, we're friends, aren't we? Tumango siya at napilitang tanggapin ang gamot. Nasaan si Liani? Tanong niya kapag kuwan. Pinagpahinga ko na muna sa isa sa mga bakanting sili dito. Galing pa siya mula sa mahabang biyahe. At kailangan niya ang pahinga. Kumusta naman siya? Matamlay ang boses niya. Kung ang gusto mong itanong ay kung umiyak ba si Liani dahil sa lolo nito, ang sagot ay oo. Umiyak siya. Sinabi mo na rin ba sa kanya ang tungkol sa atin? Hindi agad sumagot si Christian. Tumitig lang ito sa kanya bago bumaba ang tingin nito sa wedding ring na nasa daliri pa rin ito. Nagtataka siya. Bakit suot pa rin ito ang singsing? Siguro kailangan natin siyang kausapin. Sabi naman nito sa kanya. Sumang-ayon na lang siya. Liana, ipinabalik ko muna ang maleta mo sa kwarto. Kumunot naman ang noo niya. Pero bakit? Kailangan ko nang umalis ngayon. Nilampasan niya si Christian at mabilis na tinalunton ang daan patungo sa inuukupan niyang silid. Alam niyang nakasunod sa likod niya si Christian. Pero wala siyang balak na lingunin ito. Pumasok siya sa loob ng kwarto niya. Nakita niyang nasa paanan ng kama ang kanyang maleta. Hinawakan niya ang handle nun at hinatak. Plano niyang umalis na subalit humarang agad sa pintuan si Christian. Wala siyang madaanan kaya hindi siya makalabas ng kwarto. Christian, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Anong saan? Natanong mo na yan kanina. Hindi ba nasagot ko na rin? Ang sabi ko, lilipat na ako ng bahay. No. Ano? Naguguluhan siya sa inaakto ni Christian. At mas lalo siyang naguguluhan dito nang walang pasabi nitong inagaw ang maleta niya. Christian! Wala itong pakialam na inihagis ang luggage niya sa kama. Napakurap-kurap naman siya. Hindi siya makapaniwalang napatingin sa mga gamit niyang nagkalat na lang sa ibabaw ng kama. Tapos ay kumuyom ang mga kamay niya at marahas niya itong pinukol na matalim na tingin. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Christian? Paasik niyang tanong dito. Mukhang nagulat din ito sa sarili nito dahil napatingin din ito sa mga gamit niya. Bukas-sara ang bibig nito na tila ba hindi ito makapagdesisyon
kung ano ang ibibigay na katanggap-tanggap na eksplanasyon sa kanya. I'm sorry, Liana. Padabog niyang ibinalik ang mga damit sa loob ng maleta. Ngunit bago pa man niya maibalik ang lahat, ay hinatak na naman ni Christian ang maleta niya at inilayo sa kanya. Napanganga na lamang siya. Napahugot ito ng malalim na paghinga. Hindi mo ba pwedeng ipagpaliban muna ang paglipat mo ng bahay? Kung aalis ka ay maiiwang mag-isa dito si Liani. Baka hindi siya maging komportable. Baka mailang siya sa akin. Ikaw ang pamilyar sa kanya. Kaya mas makakabuting samahan mo muna siya rito. Please. Dito ka muna. Hanggang sa makapag-adjust siya at maging sapat na. Natigilan naman si Liana at napaisip dahil sa mga sinasabi ni Christian. Wala na ang lolo ni Liani. Wala na itong malalapitang kamag-anak. Kailangan ay magkaroon ito ng taong masasandalan nito. At si Christian iyon. May punto rin naman si Christian na baka nga hindi maging komportable si Liani sa bahay nito kung aalis siya kaagad. Ang problema lang ay buo na ang loob niyang umalis sa poder ni Christian. Napatingin siya rito. Gagawin ko ang lahat para magustuhan ka ni Liani, Christian. Alagaan mo rin siya at huwag na huwag mo siyang sasaktan. Ipangako mo sa akin magiging masaya kayong dalawa. Totoo sa loob niyang sabi rito. Hindi tumugon si Christian. Hindi rin ito tumango. Tikom lang ang mga labi nito. Christian, kausapin mo ulit si Clark o paganahin mo pa pala ang mga koneksyon mo. Napakunot noon naman ito sa kanya. For what? Para mapabilis ang pagpapawalang bisa sa kasal natin. Huminga siya ng malalim. Wala na akong ibang gusto pa sa ngayon, kundi ang maanal na lang ng tuluyan ang kasal natin. Para kay Liani. Gusto niyang ibalik dito ang para naman talaga dito. Inaasahan niyang matutuwa si Christian sa sinabi niya. Pero imbes na matuwa ito, ay lalo lang nagsalubong ang mga kilay nito. Pero bakit? Ang annulment din naman ang gusto nito Hindi ba at iyon naman talaga ang matagal nitong inaasam-asam? Kung gagawin ko yan, mananatili ka pa dito? Tanong nito, mahina lamang ang tinig. Manatili dito. Hindi, Christian. Kahit ilang araw lang, apila muli nito. Humugot naman siya na malalim na paghinga. Hindi na pwede talaga. Araw-araw kong dadalawin si Liani. Kung makakatulong iyon para maging komportable siya rito. At sa'yo. Pero hindi na ako pwedeng patuloy na tumira pa rito sa bahay mo. Kung sasabihin kong hindi si Liani ang dahilan kung bakit gusto kong manatili ka rito. Maniniwala ka ba? What if I tell you that I want you to stay because... Christian, ano to? Ano tong inaakto mo? Ano itong mga pinagsasasabi mo? Hindi na niya bibigyan ng kahulugan ang mga ipinapakita ni Christian sa kanya. Minsan na siyang nagkamali sa pagbasa sa aktwasyon nito. Binigyang kulay niya ang hindi naman pala dapat kulayan. Hindi na niya uulitin ang pagkakamaling iyon. Inabot niya ang handle ng maleta niya. Subalit humigpit din ang pagkakakuyom ni Christian ron. Napabuntong hininga siya. Christian, akin na yan. Napabuntong hininga rin ito at napilitang bitawan ang maleta. Kinuha niya agad iyon at ibinalik ang mga damit niya sa loob niyon. Saka isinarado ang zipper. Nang mag-angat siya ng mukha ay nakita niyang nakaharang pa rin sa pintuan ang lalaki. Christian, padaanin mo ako. Tingala niya rito. Liana. Gumalaw ang lalamunan nitong may ilang ulit. Napasulyap naman siya sa kanyang cellphone dahil tumunog ang message alert tone ng aparato. Nasa labas na ang kaibigan ko na maghahatid sa akin sa bago kong lilipatan. Matapos basahin ang natanggap na text messages. Ako na lang ang maghahatid sa iyo sa bago mong bahay.
Presenta nito sa kanya. Kulang sa sigla ang boses nito. Hindi na Christian. Sa wakas ay umakbang din ito pagilid. Nang nasa pintuan na siya, ay nakita pa niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang saglit na pag-angat ng kamay nito na tila ba gusto siya nitong hawakan. Bago nito iyon mabilis ding ibinaba at mariing ikinuyong. Hinayaan nga siya nitong lumabas ng kwarto, pero nakasunod naman ito sa kanya. Sa totoo lang ay napoprostrate siya kay Christian. Ito ang taong hindi niya maintindihan talaga. Noon gustong-gusto siya nitong paalisin. Ngayon naman ay gusto siya nitong pigilin. Napailing na lang siya. Akala niya ay kilala na niya ito. Pero siguro nga ay maikli pa ang 6 na buwan para lubusang makilala ang isang tao. Dahil ngayon ay isang malaking misteryo sa kanya, si Christian Williams. Pakiramdam niya ay isang libro si Christian na buong akala niya ay nauunawaan na niya ang lahat ng nilalamang pahina nito. Para lang malamang mali pala siya. Dahil sa pulpa lang ay pabaliktad na ang paraan ng pagbabasa niya rito. Lihim siyang napabuga ng hangin. Hindi na niya dapat pakaisipin pa iyon. Ang malinaw ngayon ay kinukumpirma rin mismo nito ay ang katotohanang walang nabago sa kagustuhan nitong maging malaya na sa kasal nila. Sa labas ng bahay ay naghihintay na sa kanya ang magandang kotse. Pinapasok na iyon ng guard sa loob dahil naabisuhan na naman niya kagabi ang gwardya na darating ang kaibigan niya ng maagang-maaga pa. Lumapit na siya sa nakaparadang kotse. Ang ganda naman ng kotse ni Melissa. Ito ang kaibigang tinawagan niya para sunduin siya at tulungan sa paglilipat. Aabutin na lang niya ang handle ng pintuan. Nang sasakyan na biglang bumukas ang pinto niyon sa driver's seat at lumabas naman si Dylan. He looks so expensive. Alam naman niyang mayaman talaga ang pamilya nito. Subalit, mas nakikita niya ngayon kung gaano ito kayaman. Pero bakit si Dylan? Si Melissa ang tinawagan niya. Napamulagat naman siya. Napatingin ulit siya sa message sa kanya ni Melissa. Ito talaga ang kausap niya. Kaya bakit si Dylan ang nasa harapan niya ngayon? Dylan, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Melissa? Ngumiti naman ang binata sa kanya. Humakbang ito papalapit sa kanya at naghagis na matalim na tingin kay Christian na tila napako sa kinatatayuan. Sinusundo ka. Hindi kasi makakapunta si Melissa kaya tinawagan niya ako. Loko talaga tong Melissang yon. Naperwisyo ka tuloy. Nakakahiya naman. Nagpakawala ito ng mababang tawa. Hindi ka perwisyo sa akin. Liana, alam mo yan. Excuse me. Anong ginagawa mo dito? Alam kong anak ka ng senador. Pero anong ginagawa mo rito? Lumapit si Christian at pumagit na sa kanila ni Dylan. Umalsa ang isang sulok ng mga labi ni Dylan. Nandito ako para sunduin si Liana. She's going to move out today, isn't she? I'm not sure you're that close to help my wife with that. Puno na sarkasmo ang boses naman ni Christian. To tell you honestly, we are. Ngumiti ng malapad naman si Dylan. Natila ba ang layunin nito sa paraan nito? Nang pagniting iyon ay para inisin talaga si Christian. Bumaling naman ito sa kanya. Hindi ba, Liana? Nakasama mo pa nga ako sa pagbabakasyon. Nakita niya ang pagtuwid ng likod ni Christian. Bakasyon? Napahaplos naman siya sa batok. Sa totoo lang ay natitensyon na siya. Oo, kaming tatlo ni Melissa. Kasama ang lalaking ito sa bakasyong yon? Lumingon ito sa kanya. You said it was a team building, but it really wasn't. I didn't say anything about it because I knew I said that we wouldn't pry each other's personal affairs. Pero akala ko si Melissa lang ang kasama mo. Ngayon malalaman kung kasama mo rin pala ang lalaking to. Hindi nga pala niya sinabi kay Christian ang tungkol sa biglaang bakasyong iyon. Christian, ano naman kung magkasama kami sa bakasyon? Nagpakawala ng tawang puno ng pagkasuya naman si Dylan. You never cared about your wife from the start. Kaya huwag mo nang simulan ngayon. For someone who is about to become an ex-husband, your behavior is quite old. Maras na napabuntong hininga naman si Christian.
Sinabi mo sa kanya ang tungkol sa annulment? She didn't have to. It's all over the net. Did you forget? Mapang-uyam na sambit naman ni Dylan. Halika na, Liana. Hinablot ni Dylan ang kamay niya, pero inagapan naman ni Christian ang kabila para tuloy naghihilahan ng lubid ang dalawa. Pinukol niya ng matalas na tingin naman si Christian. Christian, bitawan mo ako. Saway niya rito. Asawa kita. Hindi sa totoong kahulugan ng salitang yan. Magkaibigan na lang tayo ngayon. Kaya please lang bitawan mo ako. Sasama ka talaga sa lalaking yan? Christian, isa si Dylan sa kakaunting mga taong pinagkakatiwalaan ko. Isa siyang mabuting kaibigan. Narinig mo? Bitawan mo na si Liana. Matalas din ang boses ni Dylan. Inalis nito ang kamay ni Christian at winaslik palayo ito. Hindi na humabol si Christian, pero dama niya ang init ng mga titig nitong nakasunod sa likod niya. Hindi na siya nangahas na lingunin pa ito.